Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So ngayon, dito sa Tugas Bato, then napabayaan na. So may mga ugat akong tinanggal dito kasi ang daming ugat. So nakita ko maganda siya tingnan kung exposed root. So ang gawin ko nito is imamarkot ko, but dito ko imamarkot sa taas para itong nasa taas maging maiksi siya. Dahil itong dito sa baba, sacrifice na lang putulin. Ang gawin ko nito is ipa-exit ko ito para maging siyang yung floating naman, yung exposed root bonsai ang mangyari. So okay, nakakuha ko ng yung mga root ng Manalo. Ito ang magandang gamitin sa pagmamarkot. Then I have here, wala akong markoting knife, supposed to be mayroon, so binigyan ako ng bali ama ng archer ko. So it is a Craftman, yung all-in-one. So ito lang gagamitin ko na knife. So may pagtang-tang. May ako dito yung cutter, pero hindi ko gagamitin kasi sayang, mahabol unya. So mag-start na ako magpalot. So sa upper side. So itong gagamitin ko. Kasi sobrang tangkad, kaya pangit maningtingnan. Supposed to be twin trunk ito, pero nasobra na sa tangkad. So gawin ko dito para new look naman. So ang mangyari nito is maging ito sila, maging tatlo. So ang pagkakat ko, pag mabuo na ito, dito ko ikakat this portion. Tapos dito, so maging maiksi na ito. Then dito ko mamarkotin sa taas para hindi kayo siya yung bali pangalawa at saka pangatlo, hindi matawag yun, dili kayo what we call this yangkaw. So mag-start na ako magpalot. So itong Tugas Bato, hindi ito mahirap markuton. Dali lang eh. Imo lang nakaikuan gamit. So itong pagpropagate ng mga halaman is iba-ibang klase. Una, may what they call is cutting. Yung mga sanga lang ikakat mo, then itanim mo sa ground. Then pangalawa, we call this seedlings. Yung mga liso, itanim mo sa seed box, tapos mabuhay, tumurok. Tumurok ba yun sa Tagalog yan? So, yun. Then, sunod, so
seedlings, sulod sa seedling, tapos yung liso, yung seeds, yung tawag seedlings, tapos natin sa cutting, dito lalabas na yung marketing, at saka budding, enarching, grafting. So mostly ang ginagamit sa mga tao is budding, budding naman grafting. Yung ang hirap is yung budding. Ang enarching madali lang yun kasi tabi naman mo ng sanga. Ang budding lisod kay kasi maliit mo yung buds, yung pagkuha ng buds. So yung iba dali ra kay na nila. Ganyan ang mga yung mga agriculturist kasi nag-training sila. Then regarding naman sa yung grafting, yung paghikot, paghugot sa tape, dili na siya kayo hugton, igo-igo ra gyud ang strength. Kay masobra ni mo nagkahugot, mabunol tong imong gisumpay, di na mabuhi. Simra pod na ani, kaning sa marketing, imo ni siyang ayuhon og kiskis nga mawala ng yung lawot, yung parang liquid, yung juice, yung halot ba. Kasi yun ang bali blood niya, dugo na magbalik sa iyang bark nga mabuhi ang bark, then dili na siya kagamot. It will produce root. So ganitong klase is dali lang ni siya, bisan pag ihayang ra ni siya, din palutan nimo, pwede na. So ito na yung balat ng yung sanga ng tugas bato na tapos ko na napalutan. Tinanggal ko na yung tawag na hagkot, yung lawot. Tapos ito na yung gagamitin ko sa pagbalot nito, at ito is Manalo root, dalawa. So then ibabad sa tubig para mabasa. So ibabad ng ilang minuto, dali lang yan. Then after that, ilagay na doon, tapos babalutan ng plastic. So lumampas na ilang minuto, binabad natin itong what they call this, ugat ng Manalo. So magsimula na tayo. Yan. Tapos ang gamitin ko is itong bonsai wire na maliit. So pag maugat na ito, lumulusot man sa kuan, itong gamot, itong moss, tatanggalin ko rin itong wire. Habol pa ko na akong gunting. So ang ugat dito sa upper side, yung binabalutan natin, dyan siya lumabas sa upper side. So yun ang importante mabalutan, wala sa ilalim yung ugat, upper side. So after kuha ka ng transparent plastic, mahirapan ako sa pag-pronoun. So hindi ako nakakuha ng transparent plastic, is mukha lang transparent. So sobrang kasi maraming kasi dito yung Manalo ba, kaya sobrang na ako, kapal yung kuha ako butang sa gimarko anong singalan materials na linagyan. So balutan ninyo ng plastic, yung moss, o tawag na moss nila tawag nito. So the reason nga para yung moisture hindi madaling matuyo, laging mag-moist, kasi itong plastic, pag mainitan ito, mag-produce ito ng tubig during night time, hanggang sa hapon uga na siya. Then dito sa taas, talian naman ninyo, then iwanan lang ng maliit na butas para doon ka magbubo o magdinig. Siya man naluag man hinoon. So yun ang reason na wala akong gunting. Tira. So ito na ang pag markot
So, dito naman sa kabila, tatapusin ko. So, itong pagmamarkot, diskarte na natin yan kung anong estilo natin. May mga nagmamarkot yung balde butasan, yung tabo ganito butasan, then ilagay dito sa area kung saan nila gustong i-markot. Yun ang ginagawa ng iba. So, ito namang sa akin, iba naman. Ito ang ginawa ko, purpose ko nito is padamihin itong aking mga bonsai materials dito. Kaya yung bali isang bonsai, gawin kong maging 3 na ito for the future. Then susunod ko ng markutin yung Picos nana nandun sa likod. So this is yung na siya. So after that, ikakat ko dito, ipaiksi kong todo ito para maging mapandak itong aking tugas bato na bonsai materials. So makita ninyo sa malayo is sira na itong palanggana kasi nandun ito sa likod na tago. Hirap na yung magtrabaho tayo na magkamera tapos kita pa kukuha lahat. So dito sa paligid ilang gunting nakuha ko. 1, 2, 3, 4, 5. Then usaray hait puro habol tanan. Kaya asa naman to akong kuan. Itong ginagamit ko, yung mga tools. So, yun. Yun lang ang may share ko. Regarding naman yung sinabi ko sa inyo yung pagpropagate ng mga halaman, like example, budding, enarching at saka grafting. Commonly, ang ginagamit sa mga tao is grafting. Yung enarching is 2 puno kasi yan, idikit mo. Yung isa nasa lupa, yung isa nasa pot. Then, ididikit mo lang. So, madali, mas safety yun, mas daling mabuhay. Pero, hirap yun kasi magbuhat pa kayo ng sa halaman. So, yung budding, mahirap kasi maliit yung buds, yung paglagay sa buds. Kailangan mo ng cutter na maliit din. So, for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo about kung paano ko pinadami itong mga bonsai materials ko dito sa bahay. So, thank you very much for watching. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.